Magandang araw sa inyong lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa aming channel. Ang inyong mga mensahe ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang ipagpatuloy sa pagbibigay ng kahulugan at kalidad na nilalaman. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng aming komunidad. Tara, magsimula na tayo. Simulan na ang kwento. Mainit na aspaltong kalsada ang nilalakaran ng mag-asawang Harold at Agnes. Galing sila sa pinakasentro ng bayan nila upang magpa-check up si Agnes dahil kabuwanan na niya. May pumupunta namang midwife sa barangay nila, ngunit hindi daw makakapunta, kaya napilitan na lang silang mag-asawa na pumunta mismo sa may kabayanan. Kailangan lang talaga niya ma-check up at mabilis ang mga gamot at bitaminang kailangan niya sa kanyang pagbubuntis. Sakay sila ng tricycle nang pumunta sa kabayanan, ngunit nitong pabalik na sila sa kanilang lugar ay bigla naman itong nasira dahil na rin sa kalumaan. Kaya napilitan si Agnes na maglakad habang si Harold naman ay tulak-tulak ang tricycle. Wala din silang mahinga ng tulong sapagkat walang dumadaang motorista ng mga oras na iyon. Naka-lockdown kasi ang kanilang lugar at wala namang mga pasahero kaya marahil tinatamad ng mamasada ang mga driver. Pagkainis at pagod ang nararamdaman na ni Agnes, kaya nakiusap siya sa kanyang asawa na magpahinga na muna kahit kaunting oras lang. Sumang-ayon naman ang asawang lalaki, sapagkat kanina pa rin siya nag-aalala sa kalagayan ng asawa, inalalayan niya itong maupo sa kanilang tricycle. Napakalayo pa nila sa kanilang barangay, mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Sa kanila pamamahinga ay nagkataong may mga dumadaang mga nagmumotorsiklo na kakilala din naman nila. Kahit gustuhin ng mga ito matulungan sila, ay hindi naman maaari sapagkat may mga angkas ding pasahero o kaya mga bagay na kailangang i-deliver. Nagbilin na lang sila upang masundo sila sa ama ni Agnes. Kaya ang desisyon nila ay pagtiyagaang lakarin ang mahaba at maalikabok na kalsada. Nagkamali ng pagtantiya ng oras ang mag-asawa at inaabutan sila ng takip silim sa kalsada. Kailangan nilang makahanap ng matinding mapapahingan ang mag-asawa. Sa kanilang paglalakad, ay nadaanan nila ang isang nakasaradong bahay. Bahay yon ng isang biyuda na nag-migrate na sa Amerika, at dun na nanirahan, kasama ang mga anak. Dati itong bahay panuluyan, para sa mga motoristang aabutin ng gabi, at pagod sa paglalakbay. May 5 bahay kubo dito, ngunit isa lang ang maaaring magamit at maayos pa ang iba kasi ay tinirhan na ng mga halamang baging at iba naman ay sira na dahil wala nang nag-aasikaso. Tumuloy ang mag-asawa sa isang maayos na bahay na yari sa kawayan. Natuwa sila na may ilaw ito sapagkat napapagana pala ito ng solar. Dito na rin sila kumain ng pansit para sa kanilang hapunan. Pasalubong sana nila yo para sa kanilang 2 pang-anak na iniwan lang nila sa mga magulang ni Agnes. Pagkatapos ng hapunan, ay inayos naman ni Agnes ang higaan nilang mag-asawa. Kailangan nilang matulog ng maaga upang maaga rin silang nagising at makauwi sa kanila. Habang nagpahinga ang mag-asawa ay may narinig silang huni ng tiktik. Natakot si Agnes at di na mapakali, kaya ginising niya si Harold. Sa kanilang pagkagising ay napansin ni Harold ang bukas na bintana ng kawayang bahay, kaya lumapit siya dito upang isara sana, ngunit laking gulat at takot niya nang makita ang mga matang mapupula na nakalutang at makikita sa kadilimang ng paligid. Napako ang tingin ng lalaki sa matang iyo, kaya hindi niya napansin na unti-unting paglapit ng isang nilalang sa bintana. Kaya ang lakas ng sigaw niya nang biglang bumulaga ito sa kanyang mukha, at akma siyang hahawakan sa braso, kundi lang naging maagap si Agnes. Nahagip nito ang isang upuang yari din sa kawayan at buong puwersang inihampas sa bintana. Mabilis naman ang pagkilos ni Harold upang makaiwas sa paghampas, mawasak ang upuan at nakalayo ang nilalang bago ito abutan, na isara naman ni Harold ang bintana.
Hindi pinatulog ng mga nilalang ang mag-asawa at patuloy silang ginambala ng mga ito, kaya nagdesisyon ang mag-asawa na maghanap sa loob ng kabahayan ng mga pwedeng pangontra sa mga ito. Nakahanap sila ng maliit na kutsilyo, nakagrapong asin, tuyong luya at bawang, posporo at kaunting gaas. Maghahating gabi nang sinimulan silang guluhin at takutin ng mga nilalang. Inuunti ng mga ito na sirain ang kawayang dingding ng bahay at ang yerong bubong nito. Sinasabuyan naman ng asin ng mag-asawa ang mga nilalang kapag dumudungaw ang mga ito sa ginawang siwang sa dingding, ngunit tinatawanan lang sila ng mga ito. Hanggang sa unti-unting natuklap ng isa sa mga aswang ang yerong bubong at pilit inaabot si Agnes. Hawak naman ng babae ang mga tuyong luya at bawang. Naisip niyang parang walang epekto ang mga ito, kaya dumakot siya ng asin sa grapon na noon ay paubos na, at isinaboy niya ito sa mukha ng aswang na nasa bubong na ikinagulat naman nito. Dahil sa pagkabigla ng aswang ay nahulog ito sa loob ng bahay, kaya malaya itong makakalapit kay Agnes. Nagsisigaw ang babae, kaya mabilis siyang nilapitan ng asawa upang saklolohan. Inundayan ni Harold ng saksak ang aswang na agad naman nitong ikinamatay, at ikinagalit ng iba pang natitirang aswang. Biglang sumakit ang tiyan ni Agnes, kaya lalong nataranta si Harold dahil lalong naging agresibo ang mga nilalang, walang ng asin, at ang mga tuyong luya at bawang ay hindi umuubra sa mga aswang, at ang kutsilyo ay masyadong maliit para sa napakaraming susugod sa kanila. Gumawa siya ng sulo mula sa tela ng kumot na nakita niya sa higaan at piraso ng kawayan na nagkalat ng hinampas ni Agnes ang upuan kani-kanina lang. Sinindihan niya ito gamit ang gaas at posporo. Ito na lang natitirang panlaban nila. Pumutok ang panubigan ni Agnes at kailangan nang ilabas ang bata kahit hindi pa ito dapat. Manganganak siya dahil sa sobrang takot at stress. Nakakatakot at mapanganib ito para sa mag-ina ni Harold, ngunit katakam-takam ito para sa mga aswang na kanina pa nakaabang sa sanggol. Dahil sira na ang bubong ng bahay na kawayan, ay isang aswang ang nakapasok upang kainin ang isisilang na sanggol, ngunit kahit nag-iisa, ay hindi nagpatinag sa takot ang lalaki alang-alang sa kanyang asawa at sa isisilang na anak. Bago pa man tuluyang makalapit sa mag-ina ang aswang ay pinaso na niya ang aswang sa sulong ginawa niya. Madaling kumalat ang apoy sa buong katawan nito dahil na rin sa langis na pinahid dito. Galit na galit ang mga natitirang mga aswang sa sinapit ng isa pa nilang kasama. Biglang tumahimik ang paligid na ikinakatakot ni Harold. Nilapitan niya ang kanyang asawa na hanggang ngayon ay namimilipit sa sakit ng kanyang riyan at pilit na inilalabas ang sanggol na malapit na lumabas. Isang iyak ng sanggol ang maririnig sa buong paligid. Sinimulan ulit ng mga aswang ang paglusob, ngunit nakahanda si Harold upang ilabang ng patayan ang kanyang mag-ina. Nanlalambot na kumilos si Agnes upang kahit papaano ay balutin ng kumot ang bagong silang na sanggol at niyakap niya ito. Nagdarasal siya na sana may dumating na tulong. Naghalo-halo ng ang luha, sipon at pawis sa mukha niya. Naisip niya ang katapusan nila sa lugar na yon, ang walang kinabukasan, haharapin ng kanyang bagong silang na anak. Ngunit nagpakatatag silang mag-asawa, kailangan nilang malagpasan ang pagsubok na ito. Nasira na ng tuluyang ng mga aswang ang bahay nang muling magsisugod ang mga ito at naglalaway dahil sa amoy ng bagong silang na sanggol. Hindi lang sila makalapit dahil sa sulong hawak ni Harold. Hinihintay lang ng mga ito na mamatayan ng apoy. Isang putok ng baril ang nagpagulat sa mga naruroon at isang tinig ng matandang lalaki ang narinig sa pangalang ni Agnes, ang kanyang tatay. Dumating ang kanyang tatay kaya napaiyak siya dahil may pag-asang mabuhay at maligtas sila. Niyakap Harold ang asawa ng sinimulang pagbabarilin ng mga dumating ang mga papalusob na aswang.
Sa isang iglap na ubos ang mga aswang at nagkalat ang mga katawan ng mga ito sa paligid. Agad namang kumilos ang mga bagong dating at tinulungan ang mag-asawa. Agad nilang isinakay sa jeep ang mag-ina at si Harold papunta sa ospital. Sa hanggang dito na lang ang kwento na mag-asawang Agnes at Harold. Sana gustuhan nyo ang kwento. Magkita muli tayo sa susunod na storya. Salamat. At para sa gusto magpa-shout out maglang sa comment section.